Magandang buhay Pilipinas! Muli sumasa inyo ang programang Lingkod Bayang Balita na may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng kalusugan, umalat katotohanan, kaligayahan, kapayapaan, katiwasayan. Ito ang inyong Lingkod Bayan, Doc Elian, Doc Chunugayre, specialist para po sa ating paglilingkod sa kalusugan. Tungayan po natin at namnamin ang napakasariwa at napakarami pong mga katanungan sa atin ng ating mga taga-subaybay. Ang mga katanungan po ay napapaloob ang mga asma, emphysema, paulit-ulit po na katanungan. Sila po ay bat-bat na ng paghahanap at ayaw po nila na masubukan na matubuhan. Ay anong bang masama naman so mga babayang Pilipino na matubuhan tayo kung tayo po naman ay may kakayanan, kasi isa rin po yan na pwede po natin na pagtiyagaan kung talagang walang-wala ng kalunasan. Yan po ang support commercial ng ating pong mundo ng ospital ng mga dakilang doktor. Wala pong problema yan. Makakatulong po sa atin yan. Wala na po tayong magagawa sapagkat ang inyong pong lingkod ay lagi na pong sumisigaw. Patuloy po ang mga paghihirap sa mga bakterya, sa mga virus, ng kinalakihan po nating kultura sapagkat tayo po ay gumagamit ng gasolina. At ang gasolina po na yan ay nasa hangin. Talagang pag nagkaroon po ng nimbus clouds at dumilim ang kalangitan, nandiyan na po ang asma ninyo. Kaya kung ang katanungan po ninyo, bakit hindi kaya ng mga dakilang doktor, isa lang po masasabi ko, dapat po may disiplina rin po tayo sa ating sarili. At siyempre dasal. Yung iba po nagtatanong, Dok, nanggaling na kami sa mga dakilang albularyo. Okay lang po yun, kahit po sinasabi ninyo na nanggaling na sa television, na televised na ng mga blessing personality ng GMA. Okay lang po yun, Channel 7, Channel 5, Channel 2 ng araw. Yung mga idol natin na mga sikat na namamahayag lang sa Diyos. Kasi po pag sinabing Diyos, wala kang tataas dyan. Kaya po ang inyong lingkod ay bat-bat ng pagsigaw at pagbibigay po ng gabay, paalaala na mayroon pong himala. May mga simbahan po dyan, lumod tayo. At kung ano po ang inyong katanungan, nagaya na po na isang napakaangas naman ito. Bakit daw po hindi makilala ang ancient alien, specialist, assassin, emergency caregiver, mediko? Nakikita po nila yan siyempre sa telebisyon at siyempre nagbalik-taktakan na po tayo at tumalikod na po yung mga yan. Umalis na po sa harapan ng Diyos, sa aking harapan ang mga yan, sapagkat yung story po ni David, ayan nakapicture, hindi po nila talaga makita sapagkat kailangan pa po ng larga vista at kailangan pa po ng ng earphone para po marinig sapagkat nakakabingi po kasi ang trompeta ng Panginoon. Bakit Dok naman yung mga espiritista nakikita ng mga hurado ng mga katulad pong media? Okay lang po yun kasi talagang ganun po talaga ang mga kasamahan natin. Minsan po kasi ang lahi po at kultura na may hilig sa espiritu, ay siyempre yung mga chikot, mga ibang mga lahi, siyempre okay lang po yun, no? Mga Japanese, okay lang po, mga Korea, mga telenovela o kahit mga Muslim, ano po yun? One God, one nation po tayo, okay lang po. Kaya naman po, hindi po ako makita talaga. Nakakasilaw po yung talino ng Diyos natin. Napakarami kasi. Ang nakakaintindi lang po nito, yung mayroong mindset ng may pagka-war zone, no? Lalo sa mga military. May pagka-war zone, ibig sabihin mga scout ranger yan. Edible ang kanilang mga pinag-aralan. Kumbaga, technicality, hindi nababasa sa libro ng karunungan. Wala po doon yung mga orasyon na mababasa mo sa internet. May kanya-kanya pong diversion at mantra chakra na pwede po natin na banggitin at isigaw. May mga lingwahe po kasi na mga wisdom na hindi po pwedeng isigaw.
Yun ay pang ano ko lang po, pang kumbaga po, pang personal na gabay natin. At syempre, kapag hindi raw po kayo, mga kababayan, nakaranas ng sakit na to, hindi mo malalaman kung paano ka nagkasakit. At hindi ka nakalbo, hindi ka naluslos, hindi ka nagkaroon ng sakit sa puso, hindi ka nabulag. Kaya po yung paukit-ukit po ng tukso na yan sa medisina, kapag po kayo ay talagang nahampas ng pagkakataon, ay lalo pa pong mapapaigting natin ang libro ng karunungan, no? The wisdom, intelligence of our divine creation, divine light intelligence. Kung po naman sa Omega, yung pong Alpha, divine force intelligence. Kung po sa Omega, that is the dead energy. So kailangan po, kung wala na pong pagbabalanse, hindi po pwedeng ganun ang siyensya. Dapat may day and night. So ganun po ang ibig sabihin. That is the most mistake of intellect. Yung pong Omega, that is the end end of the day of our life. Kailangan po maroon po kayong dasal nito, no? Yung dasal sa pag-ibig ng Diyos. Bahala na po kayong humanap ng mga pag-ibig ng Diyos ng dasal. Hindi po yun. Yun po yung oo, him, noo. Diyos po ng hangin. Bahala po kayo sa mga Diyos ng ibang mga Diyos. May Diyos ng mangga, Diyos ng kung ano po mga Diyos dyan. Tomato juice o apple juice. Marami pong klase yan, ha? Okay, joke lang po sa inyo lahat. So, yung pong ating kapanayam ngayon ay matagal na pong naghihirap sa asthma at emphysema. At sinasabi ko po, bago po nagkaroon ng problema ang tatay ko, talagang binigyan ko ng 5 minutes no breathing yun eh. So, noon po, nagmalaki ang tatay ko at siguro akala niya hindi na babalik ang sakit. Yan po ay tukso. Babalik po yan. That is the most mistake of intelligence ng tao, that of the human being, not being immortality, no? Pero kailangan po ay maramdaman natin ang pasensya ng Panginoon. Hampasin po ulit tayo sa huling pagkakataon at doon po natin malalaman. Life to death po yan. Kaya kailangan po, crucial ang kailangan po nating daanan. Kung paano ka nagkasakit, ganun din po ang pagbabalik. Nasa crucial po kung winasak ng buhay mo, ng pagsubok, ang tulay na dinaanan mo, ganun din po. Sa wasak ka rin na hininga, dadaan. Yung mga ibang pasyente po, kahit mahirap, kahit mayaman, kapag nagkaroon ng side effect yung gamot, ayaw na. Stop. Hindi po ganun ang gamutan, no? Pag kumontra ka po doon sa lingwahe na yan, wala na. No pain, no gain. Hindi mo yung parang reliever lang, ipabalik-balik yan, katulad po ng mga hyperacidity. Kailangan po talaga yan, yung pagtatay mo, kailangan madikit talaga, nakala mo talaga kala mo talagang inipit mo na yung tiyan mo at pinalabas mo na lahat yung hangin at saka yung mga fluid, no? Yung mga tubig sa iyong tummy at sa iyong mga bituka. That is the first line of defense yung sanitary po ng hyperacidity. Pag hindi po natin ginawa yan, yung ating fire and gas, wala, diretso po ang bawal sa inyo ng inyong mga dakilang mga nag-aaral na doktor. Katulad po ng aking naranasan sa ibang mahihirap at mayayaman na pasyente. No, ang gusto po nila, magic. Hindi po pwedeng ganoon. Kapag crucial po ang sakit niyo, crucial ka rin. Katulad ng tatay ko. Talagang lumuhod sa wala ng ma-hit-hit na oxygen. No, kahit pa mag-oxygen tank siya, walang lumalabas. Kasi po yung diaphragm talagang shutdown. Paralysis ang diaphragm. So, malakas ang vacuum. So, in and out, wala pong, nagkakaroon ng hyperventilation. So, takpan lang po yung chan at saka counting pong judo sa chan. Kung alam po ninyo yung assassination na gano'n, no? So, that is very fatal. Kaya hindi po ito minsan ginagawang addiction sapagkat marami pong crucial circumstances ang pwede pong mangyari. Nakita na yan ng mga idol natin sa TV kung paano paluwain ng maladugo at gunaw na kamatayan ang mga taong ito. Na hindi lang naputin, yung iba naputin siguro ng ibang mga uploader. Pero alam na nila yan. At pabalik-balik po akong humamon nung araw yan at walang ni isa lumabas sa amunan dahil syempre
kahit ikaw ay Muay Thai o kahit ay Kung Fu, alam mo yung sinasabi ko, the most elegant fight of our martial arts is about to die without breathing for about an hour. That is unbelievable, awesome, and that is very terrifying death if you wish to understand the power of Omega. Alpha is right, that's the beginning of life, but Omega is crucial pattern how you will revive your own breathing. That is Omega. So, mga kababayan, ang mga karapatang pantao po na aking tinutukoy ngayon pong may mga cancer, may mga bukol, kung ano po, myoma, kung ano pong, that is body spirit. Why? I had seen it in my own personal understanding and observation. I lost my one sight, right eye, wherein before it, prior to this accident, I see it will happen. Pero nagpunta pa rin ako doon sa aking mission. Kaya talagang marami ko po mga kapartido na ganito na ayaw silang palabasin ng kanilang gabay after the prayer. Pero lumabas pa rin. Anong nangyari? Di nabalian sila ng tadyang. Mabuti na lang at naisimento at talagang pinasakan ng tubo. So, wag na po tayong humantong sa mga ganyang aksidente. Kailangan po, pag sinabi ng Lord natin na wag tayong lalabas, wag tayong lumabas. So, yun po ang gabay ng Panginoon. So, sa mga nagtatanong, no, na lagi po tayong bakit hindi po ako mahihalathala sa pahayagan, wag na po natin hintayin yan. Sapagkat ang mga ginto po, ang mga karsa tulad namin, iniwasan po yan ng kahit sino pang personality, media, research, broadcaster, or investigative. Kasi pantay po ang aming kagapuan yan. Pantay lang po ang pabango namin yan. Kaya lang sila imported, tayo local. Okay? Maraming po salamat. O bagamat ang lahat po ay marami pong katanungan, sa susunod na po tayong mga oras ay bibigyan po natin yung iba po naman na mga katanungan sapagkat ito pong ating mga ginagawang paglalahad ay limit lang po sa airtime natin, no? Ano lang po tayo, nakikisaw-saw lang po tayo sa kanilang studio at nakikisaw-saw lang po tayo. Tatay, welcome coverage po ang ating pong programa ng Radyo ng Guardians at ang ating pong Kanduang Bayan Sagip Kapwa, Medical Missionary Philippines, sa inyo pong patutuo. So ilan na po kayong dekada na lumalaban sa hika na yan? Tagal na. May ilan pong dekada na yan? Baka mga 10-15. Tagal na eh. So nung napunta po kayo? Pero nung mahiga ako, mga tatanda na eh. Ngayon po nung nalasa po ninyo yung gamot natin, ano po ang masasabi ninyo? Ano po ang masasabi ninyo? Ilang pong minuto na wala ang hika pagkita po sa bansa Pilipinas? Mga ilang minuto yun? Hindi mo na gano'n? Ano? Ha? Ilang minuto yan? Ibuhin po natin mga 10 na lang. O, 10 minuto. So, ilan taon po kayo naghirap? Matagal. Ilan taon na po kayo ngayon, tatay? 75. Ano po masabi niyo kay Lord? Ay, nasa Lord tayo ngayon. Yan po ang katas ng miracle. Hindi po ang laging mararamdaman pag lagi po kayong nagdarasal. Ang pinakang power po is prayer. Wala na pong iba. Tama, tatay? O, tama. So, gano'n po kasarap na ngayon ang hiningan nyo? Ayos, ma'am. Ha? Naglakad na po kayo dyan kanina. Gano'n po kasarap na? Ayos. Magpakilala po, ano po tunay na pangalan ng beauty natin, tatay? Pangalan po ninyo? Roger. Rolyo. Rolyo, ano po? Wagan. Wagan. Ilan taon pong gulang? 75. Ilan taon po talaga naghirap? Matagal. Okay, mga 10 taon? 10 to, baka okay. So, ilan pong minuto talaga gumaling? Mga 7. 7 minuto. Okay, tatay, magpasalamat po kay Lord. Sige po. Salamat sa Lord. Okay, yan po si Lord. Salamat po kay Kapitan Honorable Captain Crisol Kati Kati. ng Barangay San Luis.
Kapitan Kati. San Luis, Antipolo City. Antipolo. Tatay, maraming po salamat at pagpalain po, mabuhay po kayo. Ito po ang inyong isang naging pagpatroller. Ang inyong lingkod, Brother Junong Kaire. Yan po yan. Sumasa atin lahat. Tatay, coverage na po ang inyong patutuo. Maraming po salamat, Tatay. God bless po. Ayos. Yeah, God bless. Yeah. Tatay, okay, salamat po. Ayan na po ang isang Pilipino na talagang naghanap po ng tamang solusyon na kahit po pahapyaw ay dinalaw po ang mga albularyo ng mga sikat. Ng mga nalathala daw po sa payagan at telebisyon. Mapa GMA, mapa Channel 4, Channel 2, Channel 5. Okay lang po yun, no? Kaya nga po sinasabi ko sa atin, ang mga may karats po ay mahirap po i-footage. Dahil mas lamang daw po doon si Lord. Kung kami po ang putatongin, mas pantay lang po kami, tao lang kami. Pero ang gabay po ng Panginoon, sometimes, talagang naka-bulletproof po yan. Hindi mo makikita talaga. Naka-shield. Para yung mga bombers ng Americans, hindi mo makita, hindi ma-detect ng mga radar. Kaya kapag kayo po ay napagkalooban ng Panginoon, ng presensya na makita po ninyo at mapakinggan ninyo ang aming mga panawagan, ay ibig po sabihin, nasa inyo po si Lord. No? Huwag po kayo magtatampo sa mga personality ng mga na-televise. No? Okay lang po yun, sapagkat syempre, kapag may pagka, ano po kayo, may pagka classified, ano po, kung sa attorney, may karats po kayo, di kampanilya, may bendisyon ng Panginoon, mahirap po kayong malathala, napakahirap po niyan talaga. Umaatras po kasi ang mga yan sa Panginoon. No? Kung Buddha ang Panginoon niya, o Islam, o si Papa God, Jesus, or aatras yan. Sapagkat napakarami pong dadaanan nilang katanungan sa kanilang pagtanto sa amin. Isipin mo, si Papa Allah, si Papa God Allah, Papa God Buddha, Orpan, marami po kayo, Taoism, Buddhism, ay marami pong dadaanan po nila. Huwag po kayong magtatampo sa mga ganitong personality po ng mga manggagamot na footage na hindi naman po kayo masyado na entertain. Sa dami po nilang ginagamot, syempre, pahapyaw lamang po. Dito po kayo ay magagamot kahit isang araw. Ang nakapila po ay 300. Kayo po ay gagamutin ng segundo lang. Magaling na kayo. No? At subukan po ninyo, tanungin ang inyong mga manggagamot, mapa-albularyo yan, mapa-doktor yan, kung anong pagkakaiba ng alien assassin medico. Tanungin po ninyo. O sa sumbungan pa ng bayan kayo magsumbong, kasi po yung nakatawag sa akin, susumbong daw ako sa sumbungan ng mga investigador. Patay na yung isang investigador eh. O si idol natin na Mike Ricas ng Channel 7, dedo na po yun. Sino pa kayo pagsusumbungan ninyo? Huwag na po kayo magsusumbong sa sumbungan ng pamayan ng pambayan. Huwag na po. At ako na po yung nandito eh. Huwag na po kayong ipapakalot ko pa yung inyong reliyon. Hindi na po tayo bata para po sabihin natin, ikalat pa namin yung mga flyers ng reliyon natin. Ako po naman nagdarasal at naniniwala sa inyong Diyos. Ano po ito fourth state, kaya kung ang Diyos po ay apat din po ang Diyos ko. Kaya hindi po tayo magkalaban, no? At kung ano po ang sinisinta natin ng Panginoon, sinisinta ko rin po yan. So ganun po ang pamahalaan, layunin ng pagiging guardians ko, no? Kamay na banal at aka po sa mga supremo. Sapagkat ang aming pong samahan, may mga denomination ng iba't ibang reliyon, mapa China, mapa Korea, mapa North, mapa Russia, aka po namin yan. One God nation po, for peace po tayo, sports lang. Ayan na po sa ano po natin, sa footage, sports.
live. And siyempre, harana ni Tito George Carriedo, DCM 1530, ang radyong may panindigan at ang ating Gilas Express ni Boss John Maligalig. Hello. Kamuntikan na, hindi ko mabalita ng aking mga boss. Mr. Tatay Tito George Carriedo, magpalakas ka, Tito, ha? At sa lahat po ng pamunan DCME, siyempre, binabati natin yan. Si Romy Borse at saka si Boss John Thomas, si John Thomas ng Abinida Cruiser. Nandiyan po yan. Siyempre, mga boss natin yan. At yung mga, napakaraming nagtatanong. Hindi po natin masagot-sagot ang mga katanungan ito. At napakahihirap sambitin kung paano natin ito sa lingwaeng Pilipino at sa accent natin ay hindi tayo ma-high blood sa mga tanong. Wag na po kayong dapat po pag mapunta kayo sa nagtatawas, dapat po may kaunti kayong papel, hindi naman po lang puro kayo bariya. Kaya po ang mga katulad namin na may pagkalblaryo hindi natutuwa sapagkat medyo ang abuloy po natin maliit na piso, pero yung inyo pong mga kalooban nababasa po yan, kaya minsan nagtatampo yan, ayaw nang kunin. Okay lang po yung 1 peso, 5 peso, pero ang layunin mo ay buo makatulong sa Panginoon, okay, ibigay po natin. At kung naman po yan ay malaki, 100, 1,000, at ang intention po ninyo ay maganda, okay, mas maganda po yan, nakakatulong sa Panginoon. Ganun po, huwag po kayo magtatampo. At syempre, iba po naman yung international ang pinag-aralan, no? Kaya kung gusto po ninyo magkatanungan kung paano ako nakalabas ng bansa, pumunta ka sa Department of Foreign Affairs kung saan ako lumabas, ha? Para malaman mo kung sino naging master ko, doon kayo pumunta, baka kayo malula, ha? At marami na pong nalula mga military dyan na investigative na nag-imbestiga sa beauty ko, ha? Ganoon lang po tayo, tahimik lang tayo. Kung paano tayo po naging judista, ang martial arts po, hindi po yan pinagmamalakit, pinagyayabang, no? Yung mga master po natin, kita po ninyo magmantra yan, sumalag, parang bading lang sila, ganoon lang po yan. Pero sa totoong buhay po yan, delikado. Kung ano po ang bilis ng takbo nila, ganoon po ang bilis ng inyong lipad. So, ganoon po ang inaral ng Union Code sa pamamagitan po ng mediko. Kasi sa buong buhay po natin, pag nandun po tayo sa mga isolated area, provincial, wala pong mahusay na first aid. Cardiopulmonary resuscitation, CPR. Late na po yan. Panahon pa nila Lapu-Lapu, labanan ni Magellan Felipe, ang CPR. Pero kung wala po tayong kaalaman, pwede na rin po yan maging first aid. Wala pong masama dyan. Lagi pong neutral ang ating pong impormasyon sa inyong lahat. Pagtiisan kung anong meron. Sabi nga ng Panginoon, tumawag lang sa akin, ang inyong CPR, cardiopulmonary resuscitation, magkakaroon yan ng bisa. Yan. Unti-unti na po tayo nagpapaalam at siguro naman ay akin nang tatanggal ang ating accent at talagang nakaka-high blood kayo. Yung mga katanungan ganito ay talagang ngayon ko lang naramdaman kung paano tayo pupunta sa neutral, no? Pagsasaimpapawid ng impormasyong ito para po ay walang masagasaan sa ating lahat, kundi pantay-pantay sa Panginoon Yahweh, Panginoong Allah, Buddha, Orphan, Orthodox, lahat po ay ating akap, mga Pilipino. Sa iyo, Tatay, salamat sa iyong pagbibigay ng paalaala na mayroong himala sa ating kalusugan, no? Alalahanin po natin, ang inyong pong kaharap ay isang ancient alien, specialist, assassin medico. Mabuhay Pilipinas, pagpalain ng Diyos, mabuhay tayo lahat.